nagbigay buhay, nararapat ng ika'y itangan. Pag-ibig ko sa'yo lamang, Panginoon, habang buhay. Hallelujah! Ang iyong ginagawa sa akin. Yes, Lord, sa aming buhay, Lord. Hallelujah. Aking nararanasan ang iyong pagbabalang, aking nalalaman sapat ang iyong biyaya sa akin. Hallelujah! Sa akin, o ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat lang ika'y itangan. Kasalanan ko'y kinalimutan, iniisip mo akong tunay. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat lang ika'y itangan. Pag-ibig ko sa'yo lamang, Panginoon, habang buhay. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah! Ibibigay sa'yo ang lahat, ibibigay sa'yo ang lahat, ibibigay sa'yo ang lahat, lahat ang lahat. That's it! Ibibigay sa'yo ang lahat, ibibigay sa'yo ang lahat, ibibigay sa'yo ang lahat, lahat ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat, ibibigay sa'yo ang lahat, ibibigay sa'yo ang lahat, lahat ang lahat. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat lang ika'y itangan. Kasalanan ko'y kinalimutan, iniisip mo akong tunay. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat lang ika'y itangan. Pag-ibig ko sa'yo lamang, Panginoon, habang buhay. Panginoon, habang buhay. Panginoon, habang buhay. Hallelujah! Pag-ibig namin, Panginoon, ay sa'yo lamang habang buhay, Panginoon. Hindi kami magsasawa, Panginoon. Ang matagal ko nang binapanalangin, ang puso ko umiiyak sa bawat araw na ako'y dumaraing. Ikaw lamang ang
sandigan ko, itataas kita, luwalhatiin ka. Pangako mo'y panghahawakan magpakailanman. O Panginoon, O Panginoon, di ko alam kung kailan darating. Matagal ko na pinapanalangin ang puso ko, umiiyak sa bawat araw na ako'y lumayo. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lamang ang aking hahanapin. Ikaw lamang ang aking tatawarin. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang ang kailangan. Panginoon, magtitiwala ako sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang sandigan ko, itataas kita, luwalhatiin ka. Pangako mo'y panghahawakan magpakailanman. O Panginoon, O Panginoon, hindi ako susuko, hindi na bibitaw, pagkat ikaw, Jesus, sa'kin ang siyang nagmamahal. Anong malaking pagsubok, ako ay lalaban, pagkat ikaw, Jesus, sa'kin ang siyang gumagabay. Hindi ako susuko, hindi na bibitaw, pagkat ikaw, Jesus, sa'kin ang siyang nagmamahal. Anong malaking pagsubok, ako ay lalaban, pagkat ikaw, Jesus, sa'kin ang siyang gumagabay. Panginoon, magtitiwala ako sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang sandigan ko, itataas kita, luwalhatiin ka. Pangako mo'y panghahawakan magpakailanman. Panginoon, magtitiwala ako sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang sandigan ko, itataas kita, luwalhatiin ka. Pangako mo'y panghahawakan magpakailanman. Panginoon, magtitiwala ako sa'yo, Panginoon.
itataas kita, luwalhatiin ka. Pangako mo'y panghahawakan magpakailanman. Itataas kita, luwalhatiin ka. Pangako mo'y panghahawakan magpakailanman. Itataas kita, luwalhatiin ka. Pangako mo'y panghahawakan magpakailanman. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. The title of my message today is a question of, am I trustworthy? Sabihin nyo nga po, am I trustworthy? Sa Tagalog po ay, tapat ba ako? Amen? Sige nga, sabihin nyo po sa Tagalog, tapat ba ako? Walang ibang makakasagot niyan, kundi ikaw. Amen? Hindi nyo sasabihin, Pastor, tapat ba ako? Hindi po, ikaw lang po ang makakasagot niyan. Kaya lang po may pamantayan po ang Diyos. At para makita natin yung sarili natin, kung tapat ba tayo sa Kanya, kailangan malaman natin kung ano ba yung gusto ng Diyos sa atin. Amen? Kasi lahat ng mga anak ng Diyos, ang gusto ng anak ng Diyos ay maglingkod sa Kanya. Tama po ba? Kung ang mga anak nga natin inuutusan natin kasi gusto natin maglingkod sila sa loob ng tahanan, magpaglingkuran nila ang kanilang magulang, ganun din po ang ating Diyos. Kapag ikaw ay may relasyon sa Diyos, gusto niya bilang anak maglingkod ka. Amen? At may rason po kung bakit gusto ng Diyos na maglingkod tayo upang maisakatuparan ang magandang layunin ng Diyos sa buhay mo at sa mundong ito. Amen? So, let us read a verse. Ito po ay, I will read 2 parables, but I will focus on this one parable po.
Amen? Babasahin po natin yung dalawang parable kasi bago binasa po tong parable na to, ang mga religious leaders ay nagtatanong kay Jesus, kini-question niya yung authority. Kini-question ng mga religious leaders ang authority ni Jesus. Sino ka ba? Kaninong authority nanggaling? Or sinasabi ng iba, sinugo ka ba? Yan ang tanong nila kay Jesus. Yan ang mga religious leaders. Pero alam niyo po, sumasagot ang ating Panginoong Jesus ng talinghaga. Amen? Sabihin niyo nga po, talinghaga. O kaya parable. So may dalawang parable siyang sinagot ang mga religious leaders na ito. And this message is not just for the religious leaders, but for all of us. Lalong-lalo na ang mga anak na tinawag ng Diyos, ang mga naglilingkod para sa Diyos. Amen po ba? Basahin po natin. Let's turn our Bible to Matthew 21, verse 28 to 32. Ito po yung unang parable, the parable of the two sons. May dalawang anak. Sabi ni Jesus, what do you think? Ano sa tingin ninyo? There was a man who had two sons. He went to the first and said, Son, go and work today in the vineyard. Ang sagot ng unang anak, I will not, he answered. But later, he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir. But he did not go. Next, which of the two did what his father wanted? The first, they answered. Jesus said to them, truly, I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him. And then the second one is the parable of the tenants. Magkakasunod po ito. Verse 33. Listen to another parable. Okay, pangalawa na to. There was a landowner who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a winepress in it, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit. The tenants seized his servants. They beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. They will respect my son, he said. But when the tenants saw the son, they said to each other, this is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance. So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. He will bring those wretches to a wretched end, they replied, and he will rent the vineyard to other tenants who will give him his share of the crop at harvest time. Jesus said to them, Have you never read in the scriptures, the stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it's marvelous in our eyes. Therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Anyone who falls on this stone will be broken to pieces. Anyone on whom it falls will be crushed. When the chief priests and the Pharisees heard Jesus' parables, they knew he was talking about them. They looked for a way to arrest him, but they were afraid of the crowd because the people held that he was a prophet. Amen? So can we just pray? Lord, we thank you for the reading of your word.
And right now, O God, as we listen and study to your word, let your message be received in our hearts. Lord, give us the understanding, the wisdom, O God, to grasp your message so that we are able to fulfill your plans in our lives. Holy Spirit, help us, O God, to understand this simple message for us. It may be a correction, it may be a rebuke, and even more, a blessing to us. Thank you, because you are our good Father who always want your sons and daughters to be a trustworthy servant in your vineyard. We praise you, we thank you, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Am I trustworthy? Sabi nga po dito sa binasa natin. So to make it, isummarize lang natin ng konti yung unang parable. May dalawang anak. Pumunta siya doon sa isang anak. Sabi niya, "O anak, pumunta ka doon, trabaho ka, gawin mo to." Pero sabi niya, "Yoko." Diba? Pag inutusan niyo yung mga anak niyo, anong sinasabi? Wait lang. Diba? Pinuntahan niya yung unang anak. Ang sabi niya ay, trabaho ka. Today, pumunta ka ngayon sa vineyard. Pumunta ka dun sa ubasan. Pero ang sasagot, ayoko. Pero, kahit sinabi niya yung ayoko, napagtanto niya, sige na nga, punta na po ako. Napagtanto niya, total, wala mo na ako. Tama lang, sige, pupunta ako. Okay, so okay na. Pumunta naman yung tatay sa kabilang anak. Sa isang anak naman. Sabi nung isang anak, sige tayo, pupunta ako. Excited pa siya. Pero anong ginawa niya? But he did not go. May mga nagsabi, Lord, sige, maglilingkod ako. Lord, sige, gagawin ko. Pero hindi ginawa. Kaya sabi ni Jesus, sa tingin nyo, sino sa dalawang anak ang mas mabuti? Yung una, di ba? Kahit sinabi niya na, hindi ko gagawin, pero siya ay nagrepent, nagsisi, at sumunod pa rin sa Panginoon. Amen? Kaya ikinumpara ang mga buhay ng religious leaders. Buti pa yung mga tax collector. Yung time na yun kasi ang tax collector, ang tingin sa kanila masama. Tapos prostitute. Mabuti pa yung mga tax collector, yung mga prostitute, sila makakapasok sa kalangitan. Na kahit ganun ang buhay nila, pero nung nakita nila ang Diyos, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, sumunod sila sa Diyos. Kesa naman sa mga nagbabanal-banalan na naglilingkod sa Diyos, ang daming sinasabi sa Diyos, pero hindi ginagawa. Sabi ng Diyos, hindi yun makakapasok sa kaharian ko. Ganun po ang kaharian ng Diyos. Ganun po ang kanyang pamamalakad po. Kaya kailangan matuto po tayo. Kaya nga, may kita mo, baka pag napunta ka doon sa langit, nakita mo, uy, yung prostitute, uy, mas madaming kasalanan yan, kaysa sa akin, bakit yan nandyan? Diba? Because of this parable. Sometimes, yung mga taong nasa paligid natin na minsan minamaliit natin, masama ang tingin natin, hindi nyo alam ang mga taong yon. Baka nga nagsisi nga sila at tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Diyos. Kesa naman, ikaw buong buhay mo, ang tagal mo na sa Diyos, pero ni minsan ayaw mong sumunod sa Diyos. Yun po ay masakit na katotohanan. Kaya kailangan maging tapat po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, am I trustworthy? And the second parable, dito po ako magfo-focus. Amen?
merong landowner, may-ari siya ng ubasan. At kumuha siya ng mga farmer. Ipinamahala niya. Okay, gusto ko may magmamanage ng farm. So kumuha siya ng farmer. Minanage nila. Inayos nila. Pinaganda nila. Tumubo, nagkaroon ng mga bunga. Kaya naman, yung landowner, yung may-ari ng ubasan, nagpadala ng servants. Yung mga servants na yun, yung mga mangongolekta. Okay? Yun yung magsasabi, doon sila yung magbibigay ng account yung mga farmers. Pero anong ginawa ng mga farmers, ng mga magsasaka? Ayan na yung ayan na yung mga lingkod nung mga lingkod ng may-ari ng ubasan, ng landowner. Ayaw nila magbigay ng mga magsasaka. Anong ginawa nila? Pinatay nila. Ang tawag dito, binugbog nila isa-isa, pinatay nila one another. Isa, pangalawa, pangatlo na mga servants ng landowner pinagpapapatay ng magsasaka. Sabi ng landowner, ipadala ko kaya yung anak ko. Siguro naman, makikinig sila. Kaya sabi niya, anak, pumunta ka doon. Kaya nung pinadala yung anak, alam niyo po ang ginawa ng magsasaka? Sinabi nila, ito yung anak, ito yung tagapagmana. Tara, patayin natin siya para makuha natin yung sa atin. Kaya ganon ang ginawa nila. Pinatay nila. So may kita natin dito sa parable, parang grabe parang yung ibang klase itong parable na to, parang madugo to. Pero may ibig sabihin po ang parable na yon. At yung parable na yon, gaya na sinabi ko kanina, it speaks about the Pharisees or the religious leaders trying to ask yung authority ni Jesus. But through this parable, sinagot niya. Ito yung sinagot niya. At yung parable na napakinggan nila kay Jesus, alam nila na sila yung mga pinatatamaan. Amen? At alam niyo po na ang parable na ito po ni Jesus ay hindi na po bago. Because in the Old Testament, let us read Isaiah chapter 5 verse 1 to 2. Hindi na po ito bago. Kaya alam na alam ng mga religious leaders ang sinasabi ni Jesus when He speaks about the parable of these tenants or the parable of the vineyard. The song of the vineyard, sabi dito, Isaiah 5 verse 1 to 2, I will sing for the one I love, a song about his vineyard. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. He dug it up and cleared it of stones and planted it with the choicest vines. He built a watchtower in it and cut out a winepress as well. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only bad fruit. So ganun po. Talagang pong merong ubasan, pinaganda, may watchtower, naghukay ng parang pisaan, ng alam niyo po yung pisaan yung pag inaano yung mga grapes, yung pinipisa, minsan ginagamit nila yung paa, di ba? At yun po yung yung i-ferment nila na tapos yung wine. Pero ang sabi nung landowner, naghahanap siya ng prutas dito sa Isaiah, pero wala siyang makita. At ano yung nakita niya? Bad fruit. Kaya itong parable of the vineyard, alam nila to. Because this is not new to them. Amen? Kaya naman, tignan po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng parable para maintindihan nyo po? Ano po ang ibig sabihin ng parables? Marami po dyan parable. Yung alam natin, yung pinakasikat. Ano yung sikat na parable? The prodigal son. Diba? Meron bang parable of talents? Marami po yan. Gumagamit ang Diyos ng talinghaga kasi ang ibig sabihin ng parables, earthly stories that reveals heavenly truth.
Ibig sabihin, spiritual meaning. Para maintindihan mo, nagkikwento ang Diyos ng mga bagay na maiintindihan ng tao. Earthly stories. Pero yung kwento na yon ginagamit ng Diyos para makita mo yung katotohanan na sinasabi ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, dapat ang desire mo, Lord, maintindihan ko yung sinasabi ng mensahero. Amen? Amen po ba? Hindi lang tayo basta nagkikwento-kwento para ma-entertain, no. Lord, reveal to me your truth. Yung parable, ang ibig sabihin ng parable is earthly stories. Kung saan yung storya dito sa lupa, magamit siya, minsan yung tatay, yung anak, okay? Yung lingkod, yung mga nagtatrabaho, yung master, gumagamit ng story ang ating Panginoong Yesus para makita nyo yung katotohanan. Yun po ang ibig sabihin ng pagkikwento ng ating Panginoong Yesus ng talinghaga. Amen? At ano po ba ang layunin ng talinghaga o ng parable? Ito po ay i-reveal ang kingdom of God. Amen. Ang kingdom of God, minsan kasi akala ng tao, ang kingdom of God ay yung church. Hindi po ito ang kingdom of God, hindi po yung church ang kingdom of God. Ang ibig sabihin po ng kingdom of God ay nandun din po sa word na kingdom. King and dominion. Kingdom. Ibig sabihin, ang hari ay naghahari sa buhay mo. Yun po ang ibig sabihin ng kingdom of God. Naghahari ba ang Diyos sa puso mo? O ikaw yung nasusunod? Kaya napaka-importante na maintindihan natin ang ibig sabihin ng kingdom of God. Ang kingdom of God ay hindi po yung church. Ano ang ginagawa ng church? Ang church, nagpo-promote tayo ng kingdom of God. We are telling the world that this is the kingdom of God. Amen. Amen? Na ito yung klase ng pamamahala, ito yung klase ng pamumuhay, kultura na meron sa kaharian ng Diyos. Okay? It's not about the church. The kingdom of God is not the church. But the church is promoting the kingdom of God. Amen. It is about the rule of God in your life. Nagahari ba ang Diyos sa buhay mo? Amen? Amen. Kaya kailangan tanungin mo sa buhay mo, bilang tapat ba ako sa Panginoon? Tanungin mo ang sarili mo, sino ba ang nagahari dyan sa puso mo? Sino ba ang nasusunod sa buhay mo? Ang Diyos ba o ikaw pa rin? Hallelujah. Pero nakita parang sino ba ang nagahari sa buhay mo? Ikaw ba o ang Diyos? Kaya napaka-importante na tanungin natin, Lord, ikaw pa ba ang nagahari sa buhay ko? Kasi kung gusto natin na tayo ay maging tapat sa Diyos, kailangan makita ng Diyos ang puso natin. Siya ang nagahari. Siya ang nakaupo sa trono ng puso mo. Amen? At may mga characters dito sa parable na ito. Sino yung mga characters na yun? Una, the landowner. Yung may-ari ng ubasan. Pastor, sino yun? Sino ang itinuturo nun? The landowner is God who owns the property. Who owns the earth. Amen? Amen. Siya yung landowner. Kaya wala tayong ipagmamalaki kasi lahat ng meron tayo, nakikita natin dito, lahat yan ang galing sa Kanya. Kahit yung buhay mo. Kaya nga sabi nila, ang buhay mo ay hiram lang. Amen? Bakit? Sino nagmamay-ari ng buhay mo? Walang iba, kundi dapat ang Diyos. Pero minsan, kapag hindi ka nakakilala sa Diyos, or nakakilala ka sa Diyos, hindi ako itong buhay na to, ako masusunod. Pero kapatid, ito ang katotohanan na sinasabi dito sa talinghaga na ito, that God is the landowner and He owns that property.
Number 2, yung vine dressers or yung farmers. Kanina na binasa natin. Vine dressers or farmers. Sino yun? Tayo yun, kapatid. Yung mga nagsasaka, yung inutusan na, ipa-manage ko nga tong vineyard ko. Tayo yung farmers. We, the church, tayo yung namamahala ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba? Kaya lang, nakita natin yung mga farmers, naging tapat ba sila? Hindi. Bakit? Pinatay nila yung servants, pinatay nila yung anak ng landowner. Kaya hindi natin makita na sila ay naging tapat. Yung pangatlo pong character is yung servants of the landowner, yung pinadala para mangolekta ng mga prutas. Kasi alam mo, kapag ikaw namamahala, hindi naman sa'yo yung hindi naman sa'yo yung ubasan, pero tataktuhin mo para sa'yo. So that you will give your best. At kung ano man yung ma-produce na prutas doon, may bahagi doon ang landowner. May portion doon, hindi lahat. Pwedeng 50-50, pwedeng 60-40. Kaya, kung ikaw ay nagsasaka, kapatid, kailangan may portion yung nagbigay sa'yo. Yung nagbigay, yung nag-entrust sa'yo ng property. Sino yung mga servants na yun? Yung mga mangongolekta na yun? Those are the God's messengers, the prophets. Amen? Amen. And sino yung son of the landowner? Si Jesus Christ. Amen. Kaya naman ang bayan ng Israel noon, nagpadala ang Diyos ng maraming mensahero, maraming propeta sa kanila para iayos ang buhay nila. Ganito, gawin nyo, ganito. Pero anong ginawa ng Israelites? Nagagalit pa sila doon sa propeta. At nung time ni Jesus, nung siya ipadala ko kaya yung anak ko. Anong ginawa din ng mga Hudyo? Gusto rin siyang ipapatay. Kaya nakita nila sa parable na ito, mga religious leaders, kami yung tinutukoy nito Kaya nagagalit sila kay Jesus. Pero hindi nila kaya ma-arrest on the time si Jesus because Jesus was a prophet that time. Na siya ng mga tao na propeta siya at medyo na si Jesus noon. Kaya hindi nila magawa ng hindi nila ma-arresto. Pero yun po ang ibig sabihin po noong parable na yon. At there are other things na tignan din po natin. Ano po ba yung sabihin ng vineyard, ng ubasan? Ito po yung property ng ating Diyos. It symbolizes the kingdom of God, the rule of God in our life. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng vineyard. At ang nabasa natin kanina, may hedge, may fence, may bakod, yung vineyard. At yung bakod na yon, it serves as a protection. At ano yung sinisimbolo po ng protection na yon? It is the law of God. Yung batas ng Diyos o yung salita ng Diyos. Yun yung kanilang gabay na prinsipyo, maka-Diyos na prinsipyo na dapat mong lakaran. Kasi kapag lumalakad ka sa prinsipyo ng Diyos, ikaw ay protektado, ikaw ay secure. Pero kung sarili mong prinsipyo ng mundo, you will suffer the consequence of that principle. Pero kung sumusunod ka sa prinsipyo ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo ang Diyos, kapatid, kailanman hindi ka mapapahamak sa prinsipyo ng Diyos. Amen? And the wine press, yung pisaan, kaya nga naghukay para pisaan ng mga grapes. Ano po yun? Sumisimbolo yun ng offering mo sa Diyos. Offering. Amen. Kasi kung ano yung ibinigay sa iyo ng Diyos, ano yung pinagtatrabahuan mo, ano man yung na-produce niyan, dumami man yung pera mo, dumami man yung kayamanan mo, dapat may portion ang Diyos dyan because that is your offering to the Lord. Bakit? Siya yung may-ari niyan Siya yung nagbigay niyan. Kaya lang ang tao, yung man, ayaw na magbigay sa Diyos. Ganun ang tao. Minsan ang tao nagiging sakit. Pero tandaan natin, wala tayong may pagmamalaki, wala tayong
pwedeng ipagmayabang sa Diyos. Dahil lahat ng ibinigay sa atin, anuman ang narating natin sa buhay, anuman yung ibibigay natin sa Diyos, dahil yun sa biyaya niya. Amen? And then the last one is the watchtower. Kasi sa Vineyard sa Ubasan, merong watchtower. Ano yung watchtower na yun? It is the name of the Lord, which dapat ang church ay ginagawa to make Jesus known into all the world. Amen. Yun po ang ibig sabihin ng watchtower. It's the name of the Lord. Kasi yung kingdom niya sa Ubasan, gusto ng Panginoon ma-promote ang kanyang pangalan. Hallelujah! Kaya po ang church natin, we are a missionary church. Hindi mo pinopromote yung pastor mo, yung pastor namin mukhang mumbayin mo. Simbara, hindi po. Ang pinopromote natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen? Kaya po sinasabi natin sa mundo natin, sa trabaho natin, sa pamilya natin, it is Jesus Christ ang nagbago ng buhay ko, ang nagpabuti ng buhay ko, ang nagpasagana, nagpaangat ng buhay ko. Kaya every time na may testimony tayo, sino ang bida? Ang Panginoong Jesus, hindi ikaw. Ginamit ka lang, kasangkapan ka lang, inalaw niya lang yung mga pagsubok, mga problema, para makita mo na ang Diyos ay kumikilos. At kapag kwento mo to, tinestify mo sa ibang tao, makikita nila ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga sabi niya ang ating Panginoong Jesus sa Luke 16, verse 10 to 12, whoever can be trusted with a very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Sabi ng ating Panginoong Jesus, kung ikaw may mapagkakatiwalaan sa maliliit, siyempre, pagkakatiwalaan ka rin ng Diyos sa malalaki. Tama po ba? Yun po sinasabi ng Diyos. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng malaki kung sa maliit lang hindi mo kaya. Hindi ka bibigyan ng Diyos na nangarap ka, Lord, gusto ko magka-savings ako ng 1 million. Nangangarap ka sa Diyos na, Lord, gusto ko magkano ako, magkabahay ako, magkasasakyan ako. Pero, ang tanong ba, magkakatiwala ka ba kapatid sa maliliit na bagay? Gusto mo ng milyon, pero sa trabaho mo na kinikita mo 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, hindi ka mapagkakatiwalaan, hindi ka marunong magbigay sa Diyos. Sa tingin mo, paano ka magkakatiwalaan ng 1 million? Kasi kapag kumita ka ng 1 million, ay magkano 10% ng 1 million? Ang tao minsan mag-iisip ay, dahil. Diba? Binigyan ka ng ano? Binigyan ka ng 100 million, magkano ang 10%? Diba? Kaya mong ibigay? It starts with little. Kaya ang ano po nun ay ang puso natin. Kaya sabi ng Diyos, kadugtong nun, paano mo ipagkakatiwala yung mga spiritual blessing kung di ko pa lang sa lupa na ito, hindi nyo kayang hawakan, hindi ka mapagkatiwalaan. Amen? Nangangarap ka ng bahay, nangangarap ka ng sasakyan, pero yung bahay na gusto mo maganda, pero yung sarili mong kwarto, hindi mo malinisan. Tama po ba? Gusto mo magkasasakyan, pero hindi ka man lang kumuha ng lisensya mo. Hindi ka man lang nagpapaturo. Hindi ka nag-aaral kung paano mag-drive. Kailangan na pagkatiwalaan po tayo mga kapatid. Gusto natin mapunta tayo sa langit. Gusto natin maranasan yung kalangitan. Pero dito pa lang sa lupa, hindi natin ginagawa yung mga dapat natin gawin. Yung mga maliliit na bagay. Tama po ba, kapatid? Kaya nga, trustworthy, sabi sa dictionary ng trustworthy, it's an adjective. Naglalarawan, deserving of trust, able to be trusted.
ibig sabihin na papagkatiwalaan ka. Alam niyo po kung ano yung synonyms nitong trustworthy? Honest. Kapatid, honest ka ba o nagsisinungaling ka? Hindi yung kapag sinabi mong ilan ang nakita mo, kahit isa na yung nakita sabihin, 2 po. Ine-exage. Kapatid, kailangan maging honest ka. Because honesty is the best. Ayan, di ba? Kaya kailangan honest kayo. Synonym na isa pa, truthful. So, kakampiyan ng honest, kailangan nagsasabi ka ng totoo, dependable. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ka. Yung may-ari, hindi ka na kailangan pang i-supervise. Kasi reliable ka eh. Isa pa, principle. Ang isang trustworthy na tao ay maprinsipyong tao. Hindi niya babaliin yung prinsipyo na kanyang nilalakaran. Ganun po ang mga trustworthy na tao. Kaya sa negosyo, importante sa negosyante ang honesty. Importante sa negosyante ang maprinsipyong tao. Kilala ko tong tao na to. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Pagdating sa ganitong pera, ganito ang gagawin nun. Maprinsipyo. Kaya dapat ang mga Kristiyano, maprinsipyo po tayo at ang prinsipyo natin ay ang salita ng Diyos. Matured! Kaya dapat nagmamature ka, hindi yung parang pang-baby pa rin yung iniisip natin. Loyal! Faithful! Amen? Honorable and full of integrity. Yan po ang mga synonyms ng trustworthy. Sa Genesis 1:28 po, then God blessed them. Bless niya si Adam at saka si Eve. Sabi niya, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the living thing that moves on the earth. Sabi niya kina Adan, kina Eva, oy, pamahalaan ninyo ha? Magbunga kayo, dumami kayo, punuin niyo yung punuin niyo yung mundo na ito. Mamahala kayo, ayusin ninyo. Alam niyo po ba sa Judaism o sa Hebrew po, yung subdue, ibig sabihin po nun, from the concept of tikun ulam. Yun po yung Hebrew, tikun ulam. Ibig sabihin ng konsepto na yon is to repair and improve the world. Kaya alam niyo mga Hudyo, alam na alam nila kung paano pagandahin ang mundo na ito, kung paano nila ayusin. Tingnan niyo po kung sino yung mga mayayaman sa mundo ngayon. Pinakamayayaman, karaniwan mga Hudyo. Sino ang may-ari ng Microsoft? Si Bill Gates. Isa pong Hudyo. At halos lahat ng mga malalaking kumpanya, mga IT, sa hospital, sa bangko, sa businesses, gumagamit po ng kanyang inimbentong software po. Maraming mga software. Bakit? Naiintindihan ng mga Hudyo na ang layunin nila sa mundo na ito ay to improve yung buhay. Amen? Sino umimbento ng Facebook? Mark Zuckerberg. Isang Hudyo din po. He is a Jew. At maraming na-improve ang buhay dahil sa Facebook. Maraming yumaman dahil sa Facebook. Nakakapag-connect tayo. Because alam nila yung konsepto na tikun ulam, that they are here to improve the world. At ganun din po ang sinasabi sa atin ng Diyos. Yung binigay sa iyo kung nasa mundo ka na ngayon, dapat you repair and you improve your world. Amen po ba? Dapat gumaganda yung ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ano yung binigay sa iyo ng Diyos? Binigyan ka ng pamilya, binigyan ka ng anak. Dapat ang pamilya mo nag-i-improve. At hindi yung powers ng powers ang generation mo. Amen po ba? Amen. Ano yung ibinigay sa iyo ng Diyos? Binigyan ka ng pagkakataon mag-aral. Ayusin mo. I-improve mo yung mga grades mo. Amen ba, mga kabataan? I-improve po natin kung nasaan man tayo. Binigyan ka ng Diyos ng trabaho. Kailangan i-improve mo. Hindi yung ikaw yung pinag-uusapan sa buong opisina.
employee of the month. Amen po ba? Amen. Dapat may improvement. Ikaw yung nag-i-improve sa mundo. Amen? Amen. Kaya yun po ang gusto ng ating Diyos. God entrusted us the gospel of the kingdom of God to promote it to all the world. Amen? Ibinigay sa atin yung magandang balita. Dahil yung magandang balita, yun yung nagbago ng buhay mo. At gusto ng Diyos, i-promote mo yan para gumanda rin yung buhay ng kapitbahay mo na walang ginawa kundi magreklamo at magmarites. At kapag narinig niyo yung magandang balita na nabago yung buhay mo, kapatid, mababago buhay no. Baka nga magtayo pa ng church yun at mag-promote ng gospel. Amen? Ibig sabihin, marami sa inyo, kayo ay pagpapala sa mga kapitbahay, sa kamag-anak ninyo, sa kaibigan ninyo. Mababago ang buhay nila. Magpagamit lang kayo sa Panginoon. Amen? And God expect us to bring our fruits to Him on harvest time. Kaya nga, sabi ng Diyos, nung harvest time, nadala niyo yung servants niya. Bakit? Kapatid, magbibigay ka ng prutas, yung offering mo. Yung harvest time na sinasabi po dito, ay ito po yung second coming ng ating Panginoong Hesus. Darating na ang Panginoong Hesus, anong prutas ang ibibigay mo? Kung wala ka man lang pinagwagihan na kaluluwa, ang importante po yung kaluluwa sa Diyos. Yung mga mahal mo sa buhay. Lord, gusto mo makasama sila, makakilala sila sa iyo. Madadala ko sila sa iyo. Yun ang gusto ng Diyos. Amen? At ganun din po sa material na bagay. Kapatid, binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng talino, binigyan ka ng karunungan, gamitin mo kapatid. Magaling kang kumanta, magaling kang magluto, magaling kang mag-welcome ng tao, gamitin mo kapatid. Amen? Amen. Dahil pag ginagamit mo yung lahat ng mga yun, meron niyang, may prutas yan. Mamumunga ka dyan. At yan ang magpapayaman sa'yo. Kaya lang, huwag mong kalimutan ang Diyos. Yumaman ka lang, yumabang ka na. Amen? Huwag ganun. Hindi mo magagawa yan, hindi gaganda ang buhay mo kung hindi dahil sa Diyos. Kaya ingatan nyo yung mga buhay natin. Ingatan nyo yung ibinigay sa'yo ng Diyos. Na sa bawat trabaho natin, sa ginagawa natin, nabibless ang Lord. May portion siya. Kasi, may pinapadala siya. Diba? Pero itong mga to ayaw magbigay. And God will judge those who will not obey His will or commandments. Kapag hindi ka sumunod, kapatid, you will be judged. Yun po ang katotohanan. Hahatulan ka ng Diyos. Kaya lang, sinasabi niya sa atin to ang katotohanan na to dahil gusto niya maligtas tayo. Gusto niya umayos tayo. Kaya, alam niyo po yung sinasabi nito sa parable religious leaders? Actually, hindi niya po ginagalit yan para sila? Para palayasin sila? Para sabihin na wala na kayong pag-asa? Hindi po. Yung pagkwento ng ating Panginoong Hesus ng talinghaga sa mga religious leaders, actually, it's showing mercy. Pagbibigay ng pagkakataon para magsisi. Pero ang ginawa nila, hindi sila nagsisi, matigas yung puso nila. Kaya kapatid, kapag nakakarinig ka ng salita ng Panginoon, huwag kang magmatigas. Tanggapin mo. Dahil ito yung kailangan natin, ito yung magbabago ng buhay natin. Amen po ba? So tatapusin ko po ito 5 bagay. Number 1, grow in wisdom. Paano tayo maging trustworthy? Kailangan grow in wisdom. Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate it day and night, so that you may careful to observe it, then you will have good success. You will be prosperous and good success. Kailangan binabasa mo ang salita ng Diyos. Hindi pwede yung gagawin mo lang yung gusto mo. Yung gusto mo ba, ayon ba yan sa gusto ng Diyos? Ayon ba yan sa salita ng Diyos? Kaya kailangan kapatid, para ikaw ay maging trustworthy, kailangan, alam mo yung prinsipyo ng Diyos, lumalakad ka sa prinsipyo ng Diyos.
Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos ay marurunong at hindi ignorante. Okay? Kailangan walang ignorante sa salita ng Diyos. Alam mo kung ano yung sinasabi ng Diyos patungkol sa pera, patungkol sa relasyon, patungkol sa pagpapatawad. Dapat alam mo yan. At ina-apply mo. Amen po ba? Amen. Number 2, grow in relationships. Kailangan mapagkatiwalaan ka, kailangan ayusin mo yung mga relasyon mo. Isa nga dito ay Hebrews 10:5, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Kailangan daw palagi tayo nagtitipon, lagi tayo nagba-Bible study, lagi tayo nagpe-prayer. Bakit? Kasi kailangan patatagin natin, palakasin natin ng bawat isa. Amen. Amen? Kasi minsan, may mga nanlulupay-pay na, ayaw na maglingkod, kaya kailangan lagi tayo nagsasama-sama. Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to breaking of bread, and to another. Sila, nakikinig sila, nagba-Bible study, nagpe-pray sila palagi. Bakit? Para tumatag. Kasi may gagawin tayo eh. Kailangan nagpapalakasan tayo mga kapatid. Tama po ba? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Kahit mainit, tuloy pa rin tayo. Kahit walang kuryente, tipon-tipon pa rin tayo. Amen? Kaya ganun po yun. Kita na yung sarili mo. Mahatid ba ako ng Bible study, ng prayer, ng Sunday service? Sikapin natin mga kapatid. Amen? Pangatlo, never stop doing good. Galatians 6:9, let us not become weary. Huwag tayong mapagod in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Huwag ka doon kapatid mapagod, gumawa ng mabuti. Mabuti ba ang pumunta sa church? Mabuti ba ang manalangin? Mabuti ba ang Bible study? Mabuti ba ang pagbibigay sa Lord? Gawin natin kapatid, huwag tayong mapagod. Bakit? At the proper time, you will reap the harvest. Amen? Kaya lagi mo titignan, may magandang mangyayari sa ginagawa natin. Akala ko lang wala, pero nagtatanim ka ng mabuti kapatid. Aani ka rin ng mabubuti. Amen? And the fourth one, do not harden your heart. Wag kang matigas ang ulo o yung puso mo. Psalm 95:8, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of the trial in the wilderness. Hebrews 3:15, sabi dito, while it is said, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Kapatid, huwag matigas ang ulo, huwag pasaway. Yun po ang ibig sabihin nito. Kapag may sinasabi ang Diyos, para ikaw ay tapat na lingkod, trustworthy, kung kailangan ng review, kailangan ng discipline, do not harden your hearts. Amen? Andiyan pa kayo? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, uy, huwag kang matigas ang ulo. Sabihin mo rin, uy, huwag kang pasaway. Okay? Bawal ang pasaway. Gusto mo mapagkakatiwala ka. Last one, I will end this. Ito po ang importante. Fulfill your promises to God. Again, fulfill your promises to God. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 8. When you make a vow, when you make a promise to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Do not let your mouth lead you into sin. And do not protest to the temple messenger, my vow was a mistake. Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? Much dreaming and many words are meaningless. Therefore, fear God. Kapatid, anuman yung ipinangako
pinangako mo sa Diyos na maganda at mabuti, tuparin mo. Sabi dito, huwag mong i-delay, huwag mong patatagalin, dapat pinufulfill mo, kinukumpleto mo yung pinangako mo sa Diyos. Amen. Dahil seryoso ang Diyos, whatever vow, whatever promises we make to God, recorded yan sa heaven. Kaya ang sabi dito, kaya huwag kang basta magsasalita kung hindi mo gagawin. Yan ang sabi dito. Huwag kang magsasalita kung hindi mo gagawin. At huwag mong sasabihin at pumunta ka sa simbahan, sabi dito, sasabihin mo sa mensahero ng Diyos, hindi, nagkamali lang ako na sa pangakong yun. Hindi, kapatid. God will honor your vow. God will honor your promises. Kaya, kailangan i-fulfill mo. Amen. Huwag yung magsasalita ka ng isang bagay sa Diyos, pero iba yung ginagawa mo, ayaw mong gawin. Kapatid, nung mainit tayo sa Diyos, nung mahal natin ang Diyos, marami tayong gustong gawin sa Diyos. Pero dapat, hindi yan tumitigil. Amen. Amen? Fulfill your promise to God.